Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 4 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Huwebes na tayo ngayon, 29 na ng Mayo 2025. Sa ulo ng ating mga balita, dating Mayor Alice Guo ng Bamban humarap sa korte bilang depensa sa kanyang kasong qualified human trafficking. Dating Congressman Arnie Tevez muling inaresto ng mga otoridad sa Timor-Leste. Higit 100 GOCCs o mga opisyal ng GOCC kasama na sa mga pinagsusumite ng courtesy resignation. Armed Forces Chief tiniyak na walang mangyayaring kudeta sa militar sa ilalim ng kanyang liderato. BP Inday Sara dumating na sa The Netherlands para muling bisitahin ang amang sinating Pangulong Digong Duterte. Ilang probinsya sa Luzon makararanas ng mga pagulan ayon sa Pag-asa. 3 patay, 4 ang sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Quezon City. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, asahan ang katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan na may kasamang paggulog at pagidlat. Meron pang malalakas na hangin sa oras na ito sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa Thunderstorm Advisory No. 30 na inilabas ng Pag-asa, mararanasan ang naturang lagay ng panahon sa Batangas, Pampanga, Bataan at Bulacan. Tawag din ito, pinapaalalahanan ng publiko mag-ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dapat namang tutukan ng susunod na PNP chief ang pagpapaba sa krimen. Ayon sa Pangulong Marcos, kailangan tiyakin ang bagong mamumuno sa PNP na maramdaman ng publiko na sila'y ligtas sa lahat ng pagkakataon. Iginit ng Pangulong BBM, maliban sa pagpapababa ng crime rate, may higit na halagang nakikita, nararamdaman ng mga mamamayan ang presensya ng mga pulis. Pagbibigay din pa ng Pangulo prioridad ng kanyang administrasyon ang pagtugon sa kapayapaan at kaayusan sa buong bansa, bagay na nais niyang tutukan ng papalit kay PNP Chief General Romel Marbil. Sumampa na sa 2,118 ang kabuang kaso ng measles rubella sa buong bansa ngayon lamang Mayo. Batay ito sa pinakahuling tala ng Department of Health hanggang nitong Mayo 10. Ang naturang bilang ay mas mataas ng 8% kaysa sa naiulat na measles rubella cases sa parehong panahon noong 2024. Naitala ang mga kaso ng nasabing sakit sa National Capital Region. Meron 642, sinusundan ng Calabarzon 289. Ang Mimaropa meron 148, Central Luzon 146, Zamboanga Peninsula 137 at Bangsamoro 121. Samantala nasa 0.42% naman ang case fatality rate, bahagyang mas mababa sa 0.46 na naitala naman noong nakaraang taon. Pero ang palala po ng WHO, medyo deadly daw po itong kumakalat ng mga strain ng tigdas. Naitala na rin ang unang kaso ng monkeypox o mpox sa lungsod ng Iloilo. Ayon sa Iloilo City Health Office, meron pang 4 na suspected cases ng mpox na patuloy nilang inoobserbahan. Nagpapatuloy naman ang contact tracing sa mga nakasalamuhan ng nasabing mga pasyente. Samantala, sinabi ni Joy Pantilaga Gorosal, tagapagsalita ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, tiniyak ng city government ang pagiging on the top sa sitwasyon. At patuloy na naman ang koordinasyon sa Department of Health, diyan din sa Research Institute for Tropical Medicine para sa case monitoring. Kabilang sa mga sintomas ng mpox,
ayang lagnat, pamamantal ng katawan, sore throat, pamamaga ng lymph nodes, pananakit ng kasukasuan, gayon din yung sakit ng ulo, likod at syempre madaling pagkahapo. Dumating na si Vice President Sara Duterte sa The Netherlands kasama ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman at si Senator Amy Marcos matapos ang kanilang pagbisita sa Filipino community sa Doha, Qatar. Lain naman ito na mabisita ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa The Hague at ipagdiwang din ang kaarawan ni BP Inday kasama ang kanyang ama. Sa May 31 naman, inaasahang makakasalamuhan ang mga Pilipino sa labas ng International Criminal Court ang Vice Presidente at nakatakdang bumalik ng Pilipinas naman sa June 4. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Patuloy tayo sa mga balita. Muling iginiit ang Pangulong Marcos ang kanyang pagtutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press briefing, nanindigan ang Pangulong BBM na hindi niya sinusuportahan ang impeachment complaint ngayong nakatakda na ang paglilitis ng Senado. How many times we have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Inalmahan naman ng Pangulo ang pahayag ng ilang kaalyado ng dating Pangulong Digong ng pamilya Duterte na kinakailangang may kondisyon ang pagkakaayos ng dalawang pamilya. Ayon sa Pangulong BBM, ang pagiging bukas niya sa pakikipag-ayos sa pamilya Duterte ay hindi dapat ginagawang negosasyon na may kapalit na kondisyon. Matatandang humirit naman si Senator Bongo at iba pang mga nasa kampo ng mga Duterte na dapat munang pabalikin ng Pilipinas ang dating Pangulo mula sa The Netherlands para sa pagkakaroon ng tunay na unity. Pinuri ni House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang pahayag naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na hindi ito makikialam sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Defensor, nagpapatibay ang pahayag ng Pangulo sa prinsipyo ng separation of powers at nagbibigay daan sa isang makatarungan at independent na paglilitis sa Senado. Ayon sa kongresista na miyembro rin ng House Prosecution Panel, bilang Pangulo at pinakamakapangyarihang sa bansa, posible kasing maimpluwensya ng Presidente ang Senator Judges kung makikialam ito sa paglilitis. Bagamat maaari din na niyang makaapekto sa pananaw ng publiko ang pahayag ng Pangulo, ang tunay nitong epekto ay nasa paglikha naman na isang political environment kung saan na makagagawa ang mga senador ng makatarungan at walang kinikilingang desisyon. Gayunman, umaasa pa rin ang House Prosecutor na tutuparin ng Senado ang tungkulin nito na sa isang maingat at patas na paraan. Magandang umaga, Pilipinas! Questionable pa kung may tatawid naman sa 20th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator-elect Vicente Soto III, posibleng dumaan pa sa debate ang naturang usapin dahil sa conflicting ang impeachment rules at ang Senate rules. Paliwanag ni Soto nakasaad sa Senate rules na lahat ng mga unfinished business, kabilang mga hindi natapos na committee report at mga bills at tuluyan ng mawawalang bisa pagkatapos ng Senate Day adjournment na nakatakda naman sa June 13. Pero pagdating sa impeachment rules, nakasaad naman na oras na magsimula ng impeachment trial, kailangan na magtuloy-tuloy ito, forthwith, hanggang sa magkaroon ng desisyon. Bonsod ito, posible ang kanyang isalang sa debate ang mga interpretasyon at hindi patiyak kung makatatawid nga ang impeachment trial laban kay BP Inday sa susunod na kongreso gayong sisimulan ito ng June 3 sa ilalim ng 19th Congress. Naniniwala naman ang ilang mababatas na miyembro ng prosecution panel na hindi kasama sa impeachment trial sana matatapos oras na mag-adjourn ang kasalukuyang kongreso.
Mukhang nagpapabago-bago ho sila ng mga pananaw. Ano ha? Anyway, ang resulta ho kasi ng nakaraang survey ng Pulse Asia, mukhang iba yung pinapakitang indicators. Ano ha? Ayan, tingnan naman ho ninyo. Mukhang malayo yung trust rating na nakuha ho ni Inday Sara laban ho sa Pangulo. Kung ang titingnan natin ay buong Pilipinas. Pero ang nag-trigger ho niyan, yung trust rating niya, na kabuuan trust rating na nakuha ho ni Vice President Inday Sara sa Mindanao. Ganun din sa Visayas at Mindanao. Reflection naman ho yan nung katatapos na eleksyon. Pero yung survey, nangyari ho yun bago ang eleksyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, isa sa publiko ng COMELEC ang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato ng nagdaang midterm elections. Kapanayam ng radyo natin, sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia, ilalagay nila sa website mismo ng COMELEC ang mga SOSE pagkatapos ng huling araw ng filing sa June 11. Pagkatapos ng filing nila hanggang June 11, ilalagay po namin sa website namin yung lahat ng mga sinabmit ng ating pong mga kandidato ng mga SOSE nila. First time po natin gagawin yan. Para po malaman ng mga kababayan natin, ng mga constituent nila, magkano ba ang ginastos, saan ba nanggaling ang pinanggastos, may natira ba, nagbayad ba ng income tax, sino bang celebrity ang nagsuporta sa kanila, ang binayaran kung meron man, o nag-donate kuno ng kanilang talento kasama ang social media influencer. Bukod sa mga nanalo at natalong kandidato, obligado ring maghain ng SOSE ang mga kandidatong nag-withdraw ng kanilang kandidatura, mapalokal man o national position. Paalala ni Garcia, posibleng ma-perpetually disqualified at makasuhan pa mga kandidatong hindi magsusumite ng kanilang Statement of Contribution and Expenditures. Nako, mabubuking na yung mga natalo na kumita pa. At saka yung mga tumatakbo lamang for the fund of it. Maganda umaga, Pilipinas! Ang dami kasi dyan, talaga mga perennial candidate, di ba? Pagka panahon ng eleksyon, talagang namamayagpag sa donasyon. Namamayagpag na. Kaya nga, natalo na kumita pa. Dami niyan. Hindi lang, anong national? Pati sa lokal, maraming ganyan. Yung, kunwari, kakandidato, pagkatapos uurong, kasi naareglo na. Nakandami ho niyan. Walang voter disenfranchisement na naganap sa 2025 midterm election. Ito naman ang giniit ni COMELEC Chairman George Garcia, kaugnay ng pinal na ulat ng International Observation Mission hinggil sa mga hindi patas, hindi malaya at hindi tapat na halalan nitong nakalipas sa Mayo. Ayon kasi sa ulat ng IOM, ito'y bunsod ng naobserbahang aberya sa automated counting machines, vote mismatch, overvoting at mga reklamo ng ilang mga botante na hindi mahanap ang kanilang mga pangalan sa voters list. Inalmahan naman ito ni Garcia at kinestyon kung paano nagkaroon ng massive disenfranchisement. Kaya ng inigiit ng IOM, kayong ang naitala ay 82.2% na voter turnout, ang siyang pinakamataas sa kasaysayan ng bansa. Bagamat sinangayunan ng COMELEC Chair ang obserbasyon ng IOM na talamak ang vote buying noong eleksyon, naninindigan naman si Chairman Garcia na malayang bumoto ang mga botante. Oo nga, malawak nga po ang vote buying, pero nakita naman ho ninyo kung ano hong naging resulta ng botohan. Marami dun sa mga namili ng boto, hindi nanalo. Samantala, sa higit kumulang na 1,000 na disqualification cases, isa ang kaso ng BH Party List sa Labinsyam, 1.9% na nagresulta ng suspensyon ng proklamasyon. Nitong May 26, 2025, nakapag-file na ng motion for reconsideration para mabigyan ng pagkakataon ang COMELEC and Bank na i-reverse ang dismissal at i-hearing ang merits ng kaso. Mahalagang i-hearing po kasi ang petisyon sa disqualification ng BH Party List, lalo na't nakita na noon ng COMELEC na seryoso ang sinasabing paglabag ng BH at matibay ang may ebidensyang isinabite ng petitioner. Paliwanag ko sa motion for reconsideration, napadalhan talaga ng kopya ang BH Party List
bago pa man i-file ang petition. Ito'y dinaan sa registered mail na isang official, legal at valid na paraan ng pagpapadala o pagsisend ng notice. At naka-indicate ito sa tabi ng pangalan ng bawat respondent ang kanilang registry receipt. Ito'y kaso na dapat na dinggin, i-hearing based on merits sa ngalan ng electoral justice. Ang COMELEC ay mayroong kapangyarihan at responsibilidad na isuspinde ang technical rules nito para madesisyonan ang merito ng isang kaso. O nga naman, teka muna COMELEC. Diba sabi nyo may mga gusto kayong masampulan. Ito ang linaw-linaw. Kasi naman, ginamit ho nila yung barangay hall, barangay premises ho ng barangay para sa pangangampanya. At dahil po yung isa sa mga nominees yata ay barangay official, mismong opisina niya at paligid ho ng barangay, pinaglalagyan ho ng campaign material. Malinaw ho kasi ang sinasabi na pagka yung ganyang klase ho ng aktibidad ay ginawa mo sa panahon ng eleksyon, yan ay itinuturing na abuse of state resources. Eto bawal gamitin ang pasilidad o ari-arian ng gobyerno sa pangangampanya. Ito naman ang paalala ni Attorney Ariel Ronquillo, Assistant Commissioner ng Civil Service Commission, kaugnay ng nalalapit ding barangay at sangguniang kabataan election sa Disyembre. Na naging panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Attorney Ronquillo, kabilang na niya rito ang mga gusali, sasakyan at maging ang office supply ay nakala nito para sa paghatid ng serbisyo sa publiko at hindi para sa personal na interes. Yun lang, hindi ibig sabihin na pag inalaw ka mga panya, allow ka na rin gumamit ng state resources or pag-aari ng gobyerno para sa activity na yon. In fact, hindi nga official activity yun eh. Yung pangampanya, dapat that's a personal activity. Hindi rin dapat ginagamitan ng government funds yun. Kaya hindi pwede pa rin gamitin maski inalaw na po sila ng COMELEC na mga panya for a candidate. Yung pangangampanya na yun, hindi ibig sabihin na pwede silang gumamit ang pag-aari ng gobyerno for that. Kahit daw ho yung pagsasalita sa flag raising, hindi rin dapat na nangyayari lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon. Paglilinaw pa ni Ronquillo, hindi lang tuwing kampanya bawal gamitin ang resources ng gobyerno, kundi sa lahat ng pansariling interes o aktibidad. Yes. Actually, hindi lang kampanya. Sa lahat ng pagkakataon, hindi pwedeng gamitin ang kahit anong state resources for any personal use. Naha-highlight lang po pagdating sa kampanya, kasi ang kampanya po ay personal na activity ng mga kandidato. Some of them may happen to be in office, pero pagka-eleksyon na yan at nangangampanya sila, personal na activity nila yan. Meron po kasing ibang mga kandidato gumagamit ng resources in pursuit of their campaigning. Maganda umaga, Pilipinas! Siguro naman hindi bingi ang COMELEC, Di ba? Naghahanap ho kayo ng masasampulan, Chairman George Garcia. Mukhang ito magandang pagkakataon para patunayan nating may ngipin ang ating mga batas. Hindi for suggestion only. Tiniyak naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang kanilang patuloy na suporta sa infrastructure projects ng Armed Forces of the Philippines. Ito upang matulungan ang sandatahang lakas na makayanan ng mga papausbong panghamon sa kanilang hanay. Pangako ito ni PAGCOR Chair at CEO Altenco matapos na pangunahan ang traditional rites of passage ceremony ng Philippine Army Officer Candidate School sa Camp O'Donnell. Sa mensahe ni Chairman Tenco, pinuri nito ang Officer Candidate Corps sa kanilang dedikasyon at sakripisyo. Binigyan din pa ng opisyal ang kahalagahan ng pamumuhunan sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon kay Tenco, ang pamumuhunan sa Armed Forces of the Philippines ay pamumuhunan para sa kapayapaan, demokrasya at pambansang katatagan. Kabilang sa mga suporta ng PAGCOR, sa mga uniform personnel, ang pondo para sa pagpapatayo ng mga classroom, ospital, barracks, babahay, mga programang makatutulong sa mga sundalo at sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa mga kabataang nakikinig ngayon at saka sa mga kababayan natin dyan abroad,
Alam ba ninyo kung anong sinisimbolo pa ng mga bahagi po ng ating watawat, ng ating national flag? Ayan, ha? Ayun, para mas naiintindihan natin. Kasi, di ba, at least kahit paano pagka ganitong malapit ng pagdiriwang ng araw ng kasarinlan, napag-uusapan ho yung history. Kung bakit tayo nagkaroon ng flag, nagkaroon ng bandera ang Pilipinas. Ayan, so tingnan ho ninyo. Yan ho ang mga kinakatawan noong pong isinasagisag ng ating pambansang watawat. Ayan, yung tatlong lugar na yan, yung 3 stars na yan, ay kumakatawan sa 3 major islands group, yung Luzon, Visayas at Mindanao. Okay? Yan yung kung bakit may star. Yung sun, ayan, yung sun po naman, meron pong 8 rays yan. Kumakatawan dun sa 8 lugar na unang nag-aklas, para po sa ating kasarinlan. Yan, Tapos, yung kulay, mga kulay, bakit ho may kulay puti? Kumakatawan yan sa equality, pagkakapantay-pantay. Ayan, Tapos siyempre, di ba, pagpababa ganun, yung blue, kumakatawan sa peace, truth, and justice. At yung kulay pala naman ay kumakatawan sa patriotism and valor. Ayan. So, review natin yung atong, yung ating history. Ano-ano yung mga lugar na unang nag-aklas laban po sa mga Kastila? Nueva Ecija, Maynila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Tarlac, Batangas at Laguna. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi ho naging madali ang pagkakaroon natin ng sariling watawat, kaya dapat ho natin niyang ipagmalaki. Uy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot na ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang circle sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on 10 sa chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga po sa ating mga suki dyan sa Calamba, Laguna, sa mga taga Santa Maria. Ba, talagang bidang-bida sila. Nabanggit ho sila doon sa ating watawat. At syempre magandang umaga ho sa mga taga Kidapawan City at sa mga taga Las Vegas, Nevada. Kumusta na ho kayo dyan? First baby ng mag-asawang Megan Young at si Michael Jess ipapakita na daw sa publiko. Ba, talaga? Sino kayang kahawig? Pag ako, hindi naman. Ang balitang yan mula ka po kay Gorgie Rula. Gorgie! Kahapon lamang in-announce sa social media ng mag-asawang Michael Diaz at Megan Young ang pagdating ng kanilang first baby. Isa itong malusog na baby boy. Noong May 20 pa pala isinilang ni Megan ang kanilang first baby, pero kahapon lamang nila ito ipinarating sa publiko. Ang sabi ni Michael sa kanyang Instagram post, "An explosion of overwhelming emotions. New chapter unlock." End of quote. Dinagsa ito ng pagbati mula sa mga kaibigan at katrabaho, at unlike sa ibang mga showbiz couples, ibinahagi nila ang mukha ng kanilang anak. Isang napaka-cute nga na baby boy, at hindi nila itinago at kasamang ipinost sa kanilang social media account. Pero masaya ang mag-asawa sa pagdating ng kanilang first baby, at dito muna sila nakafocus sa ngayon. Kaya congratulations sa pagdating ng kanilang first baby boy. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Michael Days pala yun. Michael Days. Kala Jesse. Sorry naman, Bisaya man po. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misis, amoy araw ba sa mister pag-uwi galing ng trabaho, abay danyan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit naman ng Shield Bath Soap regularly. Anbita mo lang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended yan ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit
sakit, sulit na sulit. At habang kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap, wala pa rin nakakakuha sa ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Magkano na? 5,000 na? No, 5,000 na. Malamang Shield Bath Soap ang mabibili nyo nito, ha? Ang item na hinahanap natin ay ginagamit nga po, napaka-importante pag panahon ng emergency. Ayan, ha? Yung pangalawang item, binigay ko ni, pero kadalasan gawa ho yan sa bakal, ha? Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtatext sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Tatay sa Northern Samar binarel ang sariling anak. Wala. Matapos hindi umuwi sa tamang oras. Kami noon pinapalo lang, ngayon binabaril na. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Binaril naman ang isang ama ang kanyang sariling anak matapos nito ay kanyang mapagalitan dahil sa hindi nito pag-uwi agad sa kanilang bahay. Nangyari na sabing insidente sa bayan ng Lope de Vega, Northern Samar. Batay sa pag-iimbestiga ng mga pulis, pilit na pinauwi ng nanay ang kanyang anak na isang 18 taong gulang, isang estudyante, habang ito ay nasa labas pa rin ng bahay. Napilitan naman itong umuwi sa kanilang bahay itong anak at sa pagdating nito sa loob, agad itong hinarap o sinalubong ng galit niyang ama. Habang ang tatay nasa impluwisya ng alak. Galit naman na tinanong ng tatay ang kanyang anak kung may plano pa ba itong umuwi o hindi na sapagkat isasara na ang pintuan. Napag-alaman na nagkasagutan ang mag-ama at sa sobrang galit ni tatay ay kinuha nito ang isang improvised na baril na kilala sa tawag na waka-waka at binaril ang nakasagutan na anak sa bandang puwitan. Agad ay sinugod ang anak sa Rural Health Unit para sa paunang lunas at kalaunan ay inilipat din sa Northern Samar Provincial Hospital para sa karagdagang medical na atensyon. Samantala, dinala naman sa impila ng pulisyang suspect kasama ang improvised na baril para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane Galit Bantayan. Ano siguro yun, yung paltik na disabog, sumpak. Pero sa puwit na pikyon siguro ng tatay. Baka sana gusto niya na ipalo yung kanyang sumpak, pumutok ka. Ay, nako. Inabutan mo ba yan, Ray? Yung napapalo ka pagka late ka umuwi. Kami nun, pag nahuli ka sa orasyon. May sermon ka, Oo. Tsinelas? Wala yan tsinelas. Wala yan. Amin, sanga ng bayabas. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga kaklase ko ng high school sa St. John, dyan sa Notre Dame of Kinabawan College. Sanay na sanay kami sa ganyan. Siit ng kawayan? Wala yan. Walang binatbat yan. Sinturon? Walang binatbat yan. Wala kaming fraternity nun, pero madalas ang walking. Ay, teka muna. Si Boss Peter De Haresco, si Sir Peter De Haresco po ng Tagbilaran, kasama na natin. Sir Peter, good morning. Hi, Boss. Good morning po. May buntag ni Sir. Kasama kayo doon sa di ba? PPCRB during the count or with KBP? PPCRB. PPCRB. Tama po. Okay. And congratulations kasi number 1 pala sa vote buying ang Bohol. Pambihira ito po sa nilo. Sa ato ba? Dini, ito only proves daghang kwarta mga taga Bohol. Ba yan? Hindi. pero ano talagang laganap, Sir Peter? Grabe. The last election, in fact, na-observe ng European Council observers na nagpunta sa Bohol na
yung vote buying dito sa isang bayan lang, aabot ng 10,000 pesos per candidate, ha? Sobra ka naman. 10,000 pesos per candidate? Yeah, mayoralty candidate. Ganon sila kayaman? Sus, may Ginoo. Ganon kayaman. Paano? Tapos, yung mayoralty candidate na yun, nanalo, natalo? Natalo. Gaba. And mayoralty candidate ng ano ba yan? Class A municipality? Second class. Oh, second class municipality, 10,000. How much more doon sa iba pang mga lugar, Sir Peter? Hindi naman sa according to the class ng municipality, pero yung mga neophytes who really want to win the election, yun ang gumastos ng matindi. So hindi ito yung mga nakaupo na dati? Mga neophytes pa? Hindi. Neophyte. Wow. So paano mode ng payment? Ng vote buying? House delivery. Parang panda. Talaga. May tinatawag dito, Angelo, na ano tawag na to? Yung special ops. Babayaran ka, either buboto mo yung tao o huwag kang lalabas ng bahay o kung iboto yung kabila. Kung ako naman butante, tanggapin ko pareho. Siyempre. So, yung sinasabi mo 10,000, sa isang kandidato pa lang yun o sa total dahil sa pwesto? That's one candidate for mayor. Wow. So, although exceptional, yung ganun kalaki, isang bayan lang yun. Isang bayan. So, anong average? Yung pinakamahal. Anong average? Sa mga municipal mayors, average siguro, put it at 500 pesos. 500 pesos per vote. Mayor yon. What about higher position? Higher position, may 2,000 to 3,000 congressional. Wow. Tapos, pero siguro sa national position, wala na. Wala na malit party list. Wala. Party list. Meron. Naapod. Teka muna. Kung ito ho ay nababanggit ho ninyo, that would mean meron hong mga documentation or meron tayong mga pictures. Maraming pictures sa Facebook kasi naka-staple yung sample, yung pangalan ng kandidato and the money itself. Kasi hindi ma-recognize ng voter kung kaninong pera yan pag wala yung pangalan ng kandidato, di ba? Anong ginawa ng COMELEC? Diyan. Yun ang malaking tanong. Kasi I don't know how true, Boss Angelo, na if you file a complaint daw sa vote buying, dapat daw makita yung kandidato mismo na nagbigay. I don't know how true. Ay, hindi ko rin alam kasi nung araw din ng eleksyon, may binigay din kami mga video sa COMELEC, isang lugar din dito sa Quezon City naman. Pagpasok nung mahabang pila, may mahabang pila, tapos yung mga tao papasok sa tent, gakusmot kay init. Uy, pagawas kay perti namang ngisi. Dako naman ko ngisi, abot nagting dalunggan, di ba? Happily voted. Hindi pa bumoboto 'yon. Bago pa pumunta hindi pa bumoboto, di ba? Sabi ng COMELEC, itinawag nila sa mga pulis, yung mga pulis naman daw hindi umaksyon. Kaya hintayin nila. So, ang sinasabi ninyo, yung vote buying na nangyari diyan sa Bohol, pero hindi naman ito sa entire Bohol. Entire Bohol, Boss Angelo, entire Bohol. Pero yung ganun kalaki na 10,000, yun ang pinakamataas. Wow. Sabi daw ng ibang mga lugar, sana all. yung mga municipal councilor, mayroong tagsi 50 pesos o $100. Pero ang layo ng disparity. Ayan. So, anong balak ngayon ng PPCRB dyan sa Bohol with this development? Meron isang tao dito, Father Darwin Gitgano, siyang paris
Hindi siya. Assistant Parish Priest ng Valencia. Meron siyang sinampahan na 2 kandidato sa COMELEC with evidences. Yun ang tinitignan namin kung anong mangyayari. Kung mangyayari nun. Yeah. Sana nga magkaroon ho ng magkaroon ho ng magkaroon ng ruling kasi kung may sapat na mga ebidensya naman, 'di ba, kasi perpetual disqualification from running in any government position ang ang pwedeng ipataw sa tawag dito sa mga involved sa vote buying. Oo. In fairness, Angelo, yung simbahan dito, yung Diocese of Tagbilaran, talagang gumalaw to make the people aware on the ill effects ng vote buying. In fact, in one parish, sa Manga District, Tagbilaran City, yung parish priest doon, si Father Jingboy Sako, I could say mga 99% successful to prevent vote buying. Kasi kinausap na yung mga kandidato mismo eh. Pwede huwag kayo magbigay ng pera dito. Okay. Saang lugar yan? Anong lugar yan? Manga District, Tagbilaran City. Manga District. Sa okay. Si Father Jingboy Sako, yun parish priest doon. Okay. So, good kwan, wala nang hatag? Wala. Bantog rada iminghoy ang mabutante. Basin low turnout of voters. Low turnout. Anyway. So, thank you for the information. Bine-verify lang namin kung totoo ngang number 1 kayo pagdating ho sa... Yung pala pinakamataas, para 10,000 per vote. Ginoo ko. Asa nila kawato na ginigmadaog. Ay, susmet. Uy, teka muna. Kumusta ng Chocolate Hills natin, Sir Peter? Perfectly getting more attraction from tourists kasi dineclare ang Bohol ng UNESCO as the first geopark in the Philippines. So yung malaking bragging right ng Bohol yan na ito ng isla na dineclare ng UNESCO na geopark. Geopark means with all the environmental consideration, ang Bohol ang pinakamaganda. And that's the entirety of Bohol, Hindi lang yung Chocolate Hills. Island. Yeah. Wow. Hindi lang Chocolate Hills. Okay. And gaano karami ng mga turista dumarating sa inyo dyan? This year, sir, we're expecting 1.5 million tourists because of the Bohol Panglao International Airport. And incidentally, breaking news for you, so June 16, magti-take over na yung Aboitiz from Kaap sa international so private airport. Private na. Privatized, which is good. Okay. Para ma-maintain ng ayos yung airport namin dito sa bakit Panglao. Lumaki ba ang Panglao Airport? It's an international airport. We have 6 daily direct flights from Incheon, Korea. Wow. Daily direct flights, and this July, magkakaroon ng first chartered flight from Taiwan. Meron kaming 13 flights from Manila and daily flights from Davao and weekly flights to Palawan. Wow! Congratulations! So talagang tumataas ang turismo dyan. And bukod sa Chocolate Hills, yung Chocolate Hills okay na wala na swimming pool sa gitna. Jacuzzi na lang. Seryoso ba? Wala na. Sabi kong tinuhod dyan na jacuzzi. Anyway, so, bukod ba sa Chocolate Hills, ano pa yung mga tourist attraction natin dyan, Sir Peter? Best sellers, yung floating restaurant sa Lubok River. Sa Lubok. Okay. Okay. Lubok River. At saka yung mga white sandy beaches ng Panglao. Especially Alona Beach, which is our Boracay in Bohol. Marami ng magagandang resorts. By 2 months from now, yung South Palms Resort will open. Tapos, yung mga malalaking resort dito, yung Mudala Resort, Bellevue, Big Grand. Maraming resorts sa Panglao. Okay. We have about no less than 100 plus resorts. And marami din ang mga bagong hotels. Maraming bagong hotels. After pandemic, grabe yung construction ng mga hotels dito. It's booming. Wow. And when you go to Panglao, parang ikaw ang foreigner. Halos lahat doon mga
Mga foreigner. Mga puti na. Ito yung magiging foreigner. Koreano. Parang Surigao, ha? Siargao, ha? Parang United Siargao of America. Kasi puro puti na nandun. Diyan naman sa inyo. Ito, Korea. Walang Koreano. Saan mo ina-attribute ito, Sir Peter? Being a head of tourism business dyan sa Bohol, where do you attribute this kind of attraction sa mga foreigners? Number one is the opening of the international airport. Dyan maganda. Prime factor. Okay. Tsaka, yung airport namin, underutilized. We still can accommodate lots more of flights. Okay. Yeah. Yun ang number one factor. Of course, the beauty of the nature in Bohol is fantastic. You have beaches, you have mountains, you have waterfalls, you have underground caves, lahat. Wow. Blessed ang Bohol. Tsaka yung pagkain. Yung pagkain, di ba? Masarap din ang pagkain dyan sa Bohol. Oh. Yeah, of course. The food, the cuisine is good. Yeah. O sa ganitong restaurant diha nga kuan sa Daplins da Baybay, Daplins sa dagat, Sir Peter? Daghan man. Di katong pinakagwapo, katong ang tagiyam siguro na Mr. De Jeresco. Lantaw native restaurant. Wala ba yung restaurant binakog imuha to? Anyway, Sir Peter, congratulations, ha? And good luck. At sana nga po magtagumpay yung pinail na kaso na yon against erring politicians, para may masampulan tayo pagdating din sa boat buying. Hindi puro kwento lang. Yeah. Di ba? Yeah, inaabangan namin yung kaso na sinampan ni Father Darwin Gitgano. We're closely watching on that 3 cases na sinampan niya sa korte. Sige. Update ko, sir, ha? Para maipaabot din natin na meron naman nagtagumpay, ha? Ayan. Thank you, Sir Peter. Update natin. May buntag. Boss Angelo. Okay. Thank you. Bye. Good morning. Si Mr. Peter De Jeresco, bahagi po ng PPCRB na nagbantay din ho sa eleksyon dyan po sa Bohol. Particularly sa Tagbilaran, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Tsaka dito naman sa NCR, inaabangan nga din ho yung resulta ng gagawing pagdinig ng COMELEC naman doon sa kaso ng BH party list, at tsaka doon sa Duterte Youth. Yun sa Duterte Youth, meron ibang kaso naman yun, pero yung sa BH party list kasi, ang talagang issue doon ay abuse of state resources. Yun yung ating inaabangan doon, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Makatatanggap ng 34 billion pesos na tulong pinansyal ang mga magsasaka ng palay sa bansa sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Dahil ito sa mataas na kolisyon ng taripa ng pamahalaan ngayong taon. Ito ho'y dahil sa pagsisikap nga ng Bureau of Customs. Ayon sa Assistant Secretary ng Department of Agriculture na si Arnel de Mesa, sinertipikahan na ng Bureau of Customs ang nasabing rice tariff collection noong nakarang taon. Sinasabing mas mataas ito kumpara sa 30 billion pesos na nakolekta noong 2023. Sa ilalim ng umiiral na batas, dapat sertipikahan ng BOC ang kabuang koleksyon sa taripa ng bigas sa naunang calendar year na magiging bahagi naman ng RCEP o pondo para sa pagpapaunlad ng local rice industry. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, baka kayo may mga importanteng lakad, ha? Huwag kalimutan mag-mount din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gabitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Top 3 provincial level Western Samar at number 1 municipal level wanted person. Arestado sa Anda, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos yung kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
Masantos siya kabosan Kuyang Angel. Hindi nakapalag ang top 3 most wanted person provincial level at top 1 most wanted person municipal level sa bayan ng San George, Western Samar nang masukol ito sa kanyang pinagtataguan sa barangay Batyarao, Anda, Pangasinan. Sa ulat ni Anda Chief of Police Major Romulo Oclarino kasama ng kanyang mga tauhan ng San George Police, bitbit ang warrant of arrest sa kasong rape na may petsang December 13, 2023, Nobel ban recommended ng arestuin ng suspect na isang 47 anyos na mangingisda at residente ng San George, Western Samar na higit ng isang taong nagtatago dito sa bayan ng Anda. Matapos maaresto ang suspect ay dinala muna sa Rural Health Unit para sa medical examination, saka dinala sa police station para sa booking procedure bago ipinasakamay sa San George Police na inuwi na rin ang suspect sa Western Samar para iharap sa huwes na nagpalabas ng arrest warrant. Ito si Freddy Pajardo Aristartet nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Freddy. Samantala, nakapagtala ng 411.5 billion pesos na budget deficit sa loob ng 4 na buwan ngayong 2025 ang gobyerno. Sa kabila ito ng naitalang 67.3 billion pesos na surplus ng Bureau of Treasury nitong Abril, mas mataas ng 57.51% kumpara sa kaparehong buwan noong nakarang taon. Sa datos ng Bureau of Treasury, bunsod ito ng matatag na paglago ng koleksyon ng buwis na umakyat ng 7.84% taon-taon. Gayunman, kung susuriin, makikita na may nakababahalang pong fiscal trend sa unang trimester ng 2025 na nagdulot ng seryosong katanungan tungkol sa kung paano nga ba pinamamahalaan ang pondo ng publiko sa ilalim ng Marcos administration. Tinuturong dahilan ng mga kritiko ang mataas na budget deficit ng halos 14% na paggastos ng pamahalaan. Karamihan sa mga ito ay nabigyang katuwiran sa ilalim ng economic recovery at priority programs. Duda tuloy ang mga kritiko kung tunay nga bang napupunta sa mahalagang serbisyo at programa ang nasabing pondo. Matapos lumutang naman ang issue kaugnay ng 2025 General Appropriations Act na questionin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y mga blank items sa Bicameral Conference Committee Report sa 2025 National Budget. Na ngayon nga po ay isa rin sa mga dinidinig dyan po sa Korte Suprema. Iwala naman si BIR Commissioner Romeo Lumagi. Hindi daw siya masisibak o hindi tatanggapin ng Pangulong Bongbong Marcos ang isinumite nitong courtesy resignation. Kasunod dito ng direktiba ng Pangulo sa lahat ng kanyang membro ng gabinete at mga pinuno ng iba't ibang ahensya na magsumite ng naturang resignation. Una nang sinabi kasi ni Commissioner Lumagi na naiintindihan niyang hakbang na ito ng Pangulo na isang paraan upang higit na mabigyan ng mahusay na serbisyo ang taong bayan. Hindi pong matatandaan, talagang ibinibida ho ng Bureau of Internal Revenue na nakagol sila ngayong taon for the past 20 years. For the past 20 years. Ngayon lang daw sila nakagol, ha? Commissioner Kim Minares, ha? Ikaw pala, walang binatpat dahil hindi ka nakakagol noon. Talo ka ni Commissioner Lumagi. Kaya lang, tinatanong ho ng mga taga-BIR, kailan nangyari yun? Ang totoong target ho kasi ng Department of Finance na makolekta ng BIR ay 3.01 trilyon. Pero ang sineset ho ng pamunuan ng BIR ngayon ay 2.8 trillion pesos lang. Kaya yan, sinasabi nila nakakota ho sila, nakagol sila. Yun ba dahilan kung bakit panay din ho ang biyahe? Kasi nakagol eh. Pag nakakagol, syempre, you have to reward yourself, ha? You travel around the world, ha? Ayan. Tatanong lang naman tayo, kayo naman, Ay, bakit naman ho ang mga taga-DOST hindi naman nakakagol? Ba't biyahe din ang biyahe? Hindi nga alam ng mga... Wala talaga, anong mga high-impact project nga ng DOST sa ilalim po ng pamumuno ngayon ng kasalukuyang liderato dyan sa DOST? Sige nga, kung meron kayo nare-recall. Puro rebranding, renaming, ganun lang yung mga ginagawa. Pero bakit ay, sus, may Ginoo to. Alam ba ninyo na nagsampanahon ng reklamo sa Office of the Ombudsman yung pong mga empleyado ng Department of Science and Technology mula po sa iba't ibang mga ahensya, Idinulog na nino sa Malacanang.
Kasi talaga sumasakit na nilang yung iba napipilitang mag-resign na hindi na nila kayang sikmurain yung mga klase ho ng pang-aabuso ng ilang mga opisyal. Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa Belgium. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, ganyan siyempre yung ating mga suki dyan po sa South Korea. Oo, ayan. Dahan-dahan na daw pong napapasyalan ang buhol. Kasi nga daw po ay gumaganda na. Kaya lang, nagmamahal din ang mga bilihin kahit isda. Yan po, bahagi lang yan ng pag-unlad. At siguro, mas dalasan, kung ganyan marami nang dumadayo, di ba? Yung iba pang sektor ng gobyerno, bukod sa Department of Tourism, maglaan din ho ng mga programa para mapalakas ang produksyon ng ating mga magsasaka. Pamamahagi naman ng titulo sa Yolanda Housing Beneficiaries isinasagawa pa rin sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Pamamahagi ng titulo sa mga pabahay sa Yolanda Housing Project sa Tacloban nagpapatuloy. Pinag-unahan ito ng Task Force titulo ng City Government ng Tacloban. Ang mga bagong nabigyan ng mga titulo, ang mga pabahay sa Villa Diana at New Hope. Bago pa mabigyan ang mga beneficiaries ng titulo, ipinalam muna ang mga kondisyon ng mga ito hindi dapat ibenta at paupahan sapagkat bigay ito ng pamahalaan na dapat pahalagahan. Ang hindi pa nakatanggap ng titulo ay dumulog lang sa task force titulo ng city government para sa karagdagang mga impormasyon. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy Angay-Angay. Uy, sana din po sa Tacloban sa Panglao Airport, magkaroon na rin ng tangerine chocolate, Governor Helen Tan, baka po pwede rin magbenta na daw kayo doon. Ang tangerine chocolate po ay produkto naman ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pero yung mga orders ho ninyo, lalong-lalo na sa Father's Day, malapit ang Father's Day ngayon June, pwede ho ninyong orderin sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Naimbag na bigat ka na kuyamen sa ating mga kababayan dyan sa Norte, magbubukas na ang unang SM sa Ilocos Norte. Ito ay binalita ng SM Prime Holdings Incorporated, ang Integrated Property Development Arm ng SM Group. Ayon kay SM Prime President Jeffrey Lim, formal nang bubuksan ang SM City Lawag sa Biyernes. Bukas, may lawak ito na 51,000 square meters at may 3 palapag. Malapit lamang sa Lawag International Airport at City Center. Inaasahan namang magbibigay ng 4,000 trabaho para ho sa mga Ilocano ang nasabing bagong mall ng SM. Oo, dadami na naman ho ating mga kababayang dadayo dyan po sa Lawag. Malapit naman daw po sa Lawag International Airport. 5 patay, 5 naman ang sugatan sa pagkahulog ng isang dump truck sa bangin sa Davao Oriental. Detalye na balita mula kay June Soter mula sa Action Radyo Davao. May buntag ni mo, June. Mayong buntag usab ko yang Angel. 5 katao nasawi matapos mahulog ang isang dump truck na pagmamayari ng Legacy Construction Company sa bangin sa sitio Panlaisan, Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental kahapon ng umaga, Miyerkules, Mayo 28, 2025. Ayon sa report mula sa Revitalized Police sa Barangay o RPSB Caraga na pinangunahan ni Police Chief Master Sergeant Clyde Piamonte, isinagawa ang rescue at retrieval operation sa lugar ng insidente. Tinatayang nahulog ang dump truck mula sa taas na 8
80 metro matapos mawalan ng preno at bumangga sa isang malaking bato sa ilalim ng bangin. Sa nasabing aksidente, 5 ang on the spot na namatay sa insidente habang 5 pang pasahero ang agad na sinagip na matauhan ng MDRRMO, BFP at Caraga MPS at dinala sa Caraga Municipal Health Office para sa agarang lunas. Nabatid na ang Legacy Construction Company ay kasalukuyang kinukonstruct ang kalsada mula Sitio Panlaisan patungong Sitio Butay, Barangay Pichon, samantalang lahat ng biktima ay residente ng Davao City. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. 2 minuto na lamang bago po mag alas 5 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero actually, sabi nga po ng mga dalabasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula para mas ma-enjoy natin ang benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, ina-activate po yung commander ng ating immune system. Yun po yung plasmacytoid dendritic cell. At sabi ho ng madalubasa, yun po yung nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Tumutulong po ang ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Para kinabukasan, alive ka pa rin, masigla ka pa rin. Yung pagharap mo ng salamin, sabihin mo agad Ray Taladro, pogi mo ngayon. Sasagot naman yung salamin, since birth. Yan, ha? Pero pag magot yung salamin, baka mapatakbo ka. Yan. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-text lamang sa 0917-110-6580. May mga medical experts po tayong nakastambay dyan. Ang ultabayo ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Southstar Drug. Pero wag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 5 bahay, 1 bodega sa Iloilo nasunog. Kung bakit, alamin natin mula kay Aini Grace Bravo, RH39. Aini Grace, may aga? 6 na pamilya o 17 individual ang apektado ng nasunog ang 5 bahay at 1 bodega sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Distrito ng Molo, Iloilo City. Sa data ng Bureau of Fire Protection, 3 bahay ang totally damaged, habang partially damaged ang 2 pang bahay at 1 bodega. Lumalapas sa investigasyon na galing sa bahay ng pamilya Kanha ang apoy at mabilis na kumalat sa katabing mga bahay. Umabot sa 3rd alarm ang sunog bago na apula. Nahirapan ang mga fire trucks na pumasok sa area dahil sa makitid na kalsada. Wala namang nasugatan sa sunog. Iniimbestigahan pa ng BFP kung ano ang pinagsimula ng apoy at kung magkano ang iniwang pinsala ng sunog. Pansamantalang nananatili sa 2 evacuation centers ang mga nasunugan. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, I'm Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat, Aini Grace. Magandang umaga po sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Malapit lang ho kayo dyan sa Central Luzon, dyan po sa Pampanga. Ito yung mga proyekto ho naman ng Westchester Realty na talagang ipinagmamalaki nila at inaalok ho sa ating mga kababayan na naghahanap ng magandang investment opportunity. Nakamura na po itong ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang down payment. Mantakin ho ninyo with 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ang mga proyekto po ng Westchester Realty ay pong Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, simbahan, eskwelahan, palengke, grocery stores, at pati munisipyo. Kaya hindi sila namumroblema ng traffic dun Ang gagawin lamang ho ninyo dahil mag-weekend, mag-text na ho at mag-abiso sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555 kung gusto nyo magkaroon ng weekend tripping. Sabi nga po ng Westchester Realty, bakit ka naman mangungupahan pa kung kaya mo namang magkabahay na sa murang halaga? Malapit pa sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Maganda umaga, Pilipinas! 2 minuto makalipas ang alas 5. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group.
4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa kasama na natin. Alzar, good morning. Good morning po sa ating lahat. Makakaranas ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat sa pagulan at thunderstorm. Sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Region, Bataan, Zambales at Palawan dahil sa southwesterly wind flow. Samantala, sa lalabing bahagi ng bansa ay magiging maganda at maliwalas ang panahon, pero inaasahan pa rin natin na mga biglaang buhos ng ulan o isolated na pagulan dahil sa thunderstorm. Sa lukuyan, wala po tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kahit walang gale warning ngayong araw, napayuhan na mag-ingat sa mga kababayan po natin na papalaot sa ating mga karagatan dahil sa pag-uulan ngayong araw. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Alzar, yung ulan daw kanina sa Batangas, hanggang ngayon ba nagtutuloy? Sa Batangas ay hindi na po at maulap pa rin ang kalangitan. Maulap lang. Okay. Mindanao okay na, no? Hindi na siya masyado uulanin. Yes po. Wala po tayong inaasa mga malalakas na pagulan doon. Okay, sige. Thank you, Alzar. Maraming salamat. Magandang umaga. Si Alzar Aurelio mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw nito. Magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepaid for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay po yan sa ating mga household, sa ating mga emergency kit. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family. 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sa iba pang mga balita, konduktor ng bus na sinita habang nakaparada ang kanyang tricycle sa daan ng mga nagpapatrolyang pulis. Ba nagalit? Isa sa mga pulis sinuntok pa. Ayun, nakumpiskahan ito ng patalim at illegal drugs sa Bagak, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Himas Reyes ngayon sa loob ng kulungan ang isang konduktor ng bus. Makaraang makumpiskahan ito ng patalim at droga nang manuntok ito ng pulis. Nang sitahin lamang ito habang nakaparada sa gilid ng daan sa Barangay Banawang, Bagak, Bataan. Ayon sa paunang ulat ng Bagak Municipal Police Station ni Bagak Chief Police Major Roger Pisinho, dakong alas 2 ng madaling araw nitong Mayo 28, 2025. Habang nagsasagawa umuna ng pagpapatrolya ang mga pulis sa nasabing barangay, napansin nila ang isang motorsiklong may sidecar na nakaparada sa gilid ng karsada. Nilapitan ng isang pulis ang lalaki na nasa tabi ng motorsiklo na kinilala sa alias na Jan, 27 anyos, residente ito ng Barangay Bagong Bayan, Bagak, upang tanungin ang kanyang pakay sa lugar. Subalit bigla umano nitong itinulak at sinuntok ang pulis. Dahil dito agad siyang inaresto at ipinalam sa kanya ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Sa isinagawang protective search na kumpiska mula sa suspect ang isang pirasong pocket knife at 2 transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang ito na 3.6 gramo at may halagang 24,480 pesos. Dinala agad sa istasyon ng pulisya ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at mas malalim na investigasyon. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Tapang naman nun. Sinita ka ng pulis, nanula ka. Ayun, nahulihan tuloy. Siyam na membro naman ng Dawla Islamiyah Hasan Group, voluntaryong sumuko kasama ang kanilang mga armas sa 90th IB sa Datu, Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Detalye ng balita mula kay Jundi Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
May panibagong voluntaryong pagsalong ng armas mula sa grupo ng Dawla Islamiyya Hasan Group, isang lokal na grupong terorista na nag-ooperate sa Maguindanao provinces, kung saan sumuko ang mga ito sa pamunuan ng 90IB sa barangay Cabinge, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Sa impormasyon mula kay 90IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Loki Marco, ang siyam ng mga dating violent extremists ay formal nilang ipresenta kay 61st Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu. Ang siyam na nagbalik loob ay kinilalang sina alias Bruno, alias Dato Manot, alias Ansari, alias Borgo o Bobo, alias Sanggoko, alias Boy Baril, alias Unsay, alias Otik at alias Saud. Personal ding isnuko ng mga ito ang gamit nilang armas, isang M14 rifle, dalawang M4 rifle, isang M16 rifle, dalawang Badet 50 caliber rifle, isang M203 grenade launcher, isang M1 Garand rifle at isang carbine rifle. Ayon sa 90IB, ang pagsuko ng Siyam ay resulta ng patuloy na mas pinaigting na kampanya ng JTF Central sa tulong ng LGU, dahilan na maunawaan at gumaan ang kalooban ng mga dating extremists na nagresulta ng kanilang voluntaryong pagsalong ng armas at sumama na sa kanilang mga kapatid na nasa BARM. Pinasasalamatan naman ni 6th Operations Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu ang mga lokal na ahensya na agarang nagpaabot ng tulong sa mga former extremists. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Ay may babala ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga doktor at miyembro ng media. Nalalabag sa odd-even scheme, oras na ipatupad nito sa kahabaan ng EDSA sa June 16. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, hindi exempted ang sasakyan ng media at mga doktor sa naturang polisiya. Sinabi pa nito na tanging mga electric at hybrid cars lamang na nasa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act, emergency response vehicles tulad ng mga fire truck at ambulansya ang exempted sa odd-even scheme. Papayagan rin na mamasada namang araw ang public utility vehicle kabilang ang bus, jeep at accredited transport network vehicle. Magsisimula ang dry run ng odd-even scheme sa EDSA sa June 16, tatagal ng isang buwan. Magandang umaga kay Dr. Jessica D. Magandang umaga kay Dr. Senny Mendoza. Ayan ma'am, hindi daw kayo exempted. Ala ko, pwede kumuha ng exemption sa MMDA Di patiin na rin natin si Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Magandang umaga din kay Ambassador Harry Amping. Kumusta na po kayo? Samantala, teka nga pala, baka magkalimutan hindi ko mabanggit. Nagpapabot ho tayo ng ating taus-pusong pakikiramay sa mga naulila ng ating pong mga kaibigan. Unahin na natin si Dr. Blessy Chabenia. Para ho sa kaalaman ng mga pasyente ho ni Doc Blessy Chabenia, mamatay pa lamang ng asawa nito sumunod na kaagad si Doc Blessy. Napakagaling na dentista pa naman ito. Siya po'y pumanaw na at antabayan. Ayun, may mga detalye na ho ang viewing next month pa. Nakikiramay ho tayo sa mga naulila ni Doc Blessy Chabenia. Nagbakasyon lang ito ng Bacolod ba? O Surigao. Pagbalik ng Pilipinas, ng Maynila, sabi nung anak, hindi na daw po nagising. Sumunod na kaagad siya sa kanya mister na namatay din kamakailan dahil po naman sa cancer. Si Nanay Jacinta Hamuay Raot naman ay Tagalila, Bohol po ito. Ito po naman nanay ni Pastor Robert Raot. Pumanaw din po sa Lila, Bohol. Nakikiramay din ho tayo sa kanyang pagpanaw at nakikiramay tayo doon sa kanyang mga naulila. At doon ho sa mga kamag-anakan namin sa Palmones Clan, Bringas at mga Pailma Clan, antabayanan po ninyo yung mga dagdag pang detalye. Kaugnay po ng wake po naman ni Charlie Palmones. Kapatid ho yan ng tatay ko at tumatay yung pinakapatriarch ko ng aming clan dyan po sa Mindanao. Ay, nako. At ganun ang buhay, Bagay. Sabi naman ng turo nga sa atin ng simbahan, di ba? Una-una lang yan. Dating ang taon, magkikita-kita din tayo. Ayan. Pero alam ba ninyo na yung remote control pala, yung remote control,
1898 pa pala yan na-develop ni Nikola Tesla. Nambola pa si Nikola dati. Kunwari na may magic siya na kaya niyang utusan yung kanyang boat na siyempre hindi pa naman kilala alam ang remote control nun eh. Kunwari magic siya, magician siya. Pinatatakbo niya yung maliit na bangka na remote controlled pala. Di ba? Galing, ang tawag niya dyan dati ay may tawag siya dyan, hindi naman remote control eh. Ang tawag niya dyan dati ay asan na ba yun ni-research ko yun eh. Ayan, first remote control device, ang tawag niya po teleautomaton. Ayan, ganun ho ang kanyang tawag doon sa kanyang remote control na nidevelop po nitong si Nikola Tesla noong 1898. Maganda umaga, Pilipinas! Pero noong 1898, hindi pa uso commercial. Di ba? Mag-commercial muna tayo. Kasendo, sandali lang ha. Hahanap buhay kami. 15 makalipas ang alas 5. 19 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Kasama na natin si Ginoong Rosendo So ng grupong Sinag. Dito pong mga nagdaang araw, nakausap natin si Kasendo. Sabi niya, teka muna. 12 pesos na lang ang farm gate price ng palay dito sa may bandang Bulacan. Kasendo, magandang umaga ho sa inyo. Angel, magandang umaga. Ayun, tinaas na ang buying price ng palay sa Bulacan. Yes, magandang development yan at least ang NFA pumasok dun sa area para at least bumili, no? And ito is makakatulong dun sa presyo ng farm gate price. Pero ang tanong, kaya bang i-sustain yun, Kasendo? Yeah, yung about the 20 pesos na bigas naman, subsidized yun di ba? Mm-hmm. So ang pondo naman ng NFA is around 9 billion isang taon. So yung 9 billion na yan, plus may, I think, binigay ang Pangulo na 5 bilyones no? So ang tingin naman natin, kaya yun up to end of the year. Pero ang target lang, mga 11% ng total population. Ibig sabihin, ang nasabi nila is around 3.3 million na pamilya. So ito is around 13.53 million na tao, di ba? Kasi ang consumption natin is around 0.325 kilos per person, no? Or 325 grams. So ito is around kung ma-compute natin sa 20 pesos na per kilo, 120 days, no, is around 10.55 bilyones na budget. So yung NFA tsaka yung binigay ng ating Pangulo, pwede ma-maintain kung around 11% ang papakain. 11%. 11% lang yun. Yeah, 11%. And yung bang 80%, kaya bang bumili na ng mahal na bigas? Kaya kung yung regular na bentahan, pwedeng hanggang 82 to 85 pesos na, kung binase yun sa computation na 20 pesos ang bili sa mga magsasaka. 20 ba? Akala ko 16. Nabanggit doon is dry is yung dry. Pero usually naman binibenta ng ng bagong harvest kasi nga wala naman silang drying facility din. So magkano ngayon ang yung newly harvest? Newly harvest bumagsak ka ng 12, di ba? Pero doon sa pamimili ng NFA, sinasabi bibili ng NFA, ang sinabi nila up to 18 pesos bibili sila. 18. Yung dry up to 24 dun sa nabanggit dun sa DPIC. Meron na ba? Kasi iba yung binanggit, iba yung sa aktual. So ano nangyayari sa ground? Yung sa NFA, kung may commitment ng NFA dyan,
yung NFA lang bibili ng gano'n, no? Pero yung sa crowd, more or less, yung basa sa 16 pesos, yung dry sa 18 to 19 pesos. Yun pa yung pamimili ng mga traders? Sa ibang area siguro tataas yun, no? Dahil kung bumili ang NFA sa 20 to 24 pesos na dry. Let's just hope na ganun nga yung maging direksyon, ano ha? Kasi yeah, and nationwide, kung bumili silang gano'n, hindi lang sa Bulacan dapat. Sige. So, monitor abangan ho namin ang magiging resulta ng monitoring ho ninyo. Kasi kahapon lang naman yata nag-umpisa. O hindi pa nag-uumpisa? Nag-umpisa sa Bulacan, hopefully, nationwide, sumunod yung gano'n na presyo. Ayun. Kailangan pala talaga may magreklamo, ano ha? Kung hindi mo pa inireklamo yung 12 pesos eh. Ay, sus, may ginawang buhay ito. So, Kasendo, mag-request kami ng feedback sa inyo doon sa monitoring natin. Kung talaga bang na-implement sa ground. Kasi, iba naman yung sabi nga nila, di ibenta nyo sa dyaryo, ibenta nyo sa radyo. Ayan. So, ang inaasahan natin, 18 pesos ang newly harvested from 12 to 14, di ba? Ganun yung... oo. Yan. At teka, ano ba ang peak season ng harvest? Ang peak season ng harvest is around September pa. September pa. May harvest, may nagtanim ngayon, hindi ganun kalaking volume pa. Pero ang taniman talaga is June, di ba? June, rainy season. Okay. Yung mga natatamnan ngayon is yung irrigated area, may tree cropping na taniman. So may harvest pero hindi ganun kalaki. So yun ang inaano. Itong peak season talaga is September. September. Kaya ang planting season noon ngayon June. At least naman para ganahang magtanim yung ating mga kababayan, ano ha? Kasi yun naman sinasabi mo, pagka 12 ang buying ngayon, baka wala na magtanim. Oo. Yun ang problema diyan. Kung 12 ang presyo, talagang ang break even kasi 14. Alam naman natin Pangulo kasi nung pupunta sa Santa Maria, Pangasinan, ang sabi niya, average 4.2 tons per hectare. So, 4,200 kilos per hectare, no? Ang harvest. So, ang average ibig sabihin, ang average gastusin ng mga magsasaka almost 60,000 per hectare yan. So, ang puunan nasa between 15 pesos per kilo. Punan. So, kailangan kuwita yung magsasaka doon. Sige, abangan namin, Kasando, ha, yung mga updates ho ninyo. At saka, syempre, yung mga kababayan natin, lalo-lalo dyan sa may Mindoro, ha, na nagre-reklamo din ng 12 pesos per kilo. Eto, ang commitment ng NFA, mamimili na sila ng 18, ang basa, at 24, maximum 20 to 24 yung 5%. 14% na moisture. Okay, sige. Thank you. Kasendo, maraming salamat ha. Magandang umaga. Maraming salamat, Kyle. Si Ginoong Rosendo So ng grupong Sinag. Maganda umaga, Pilipinas! Pero dapat din talaga nagda-diversify na tayo. Ano, ha? Gayahin natin itong ginawa ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Bukod doon sa kopra, na mataas din ang presyo ngayon. Ano, ha? Tinaniman po nila ng kakao yung ilalim po ng kanilang mga nyugan. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. At itinanim ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng
mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon para sa inyong mga orders, lalong-lalo na papalapit na po ang Father's Day. Mag-text po kayo sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate na pwede ho ninyong mabili. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan, galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan din po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, kaya dapat natin tangkilikin dahil pag bumibili tayo ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa Diesel H Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Ay, sa mga taga-barangay, Barangay 31, Bagong Sibol, May Paho, Caloocan City, lakasan nyo ng inyong radyo, telebisyon. Nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo. Ulitin natin ha, Barangay 31, Bagong Sibol, May Paho, Caloocan City. Nandyan ho yung gwapong malakas sa agent natin na si Agent Sherwin Pogiboy Alfaro. Maganda umaga, Pilipinas! 28 makalipas ang alas 5 ng umaga. Malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pagpera talaga, ang bilis makahuli ni Sherwin. Sherwin, go, go, go! Yes, Kuya Angel, magandang umaga dito nga sa Barangay 31. Tignan mo naman malakasan. Nakikinig sa 666 ang ating listener dito sa kanyang tindahan. Yan, pag tingnan mo, ganyang tindahan. Magandang umaga po, nanay. Magandang umaga. Magandang umaga naman. Pangalan niyo po? Leonora. Nanay Leonora. San Islaw. Kaya kayo nakasabi sa Ligarit, nanay. Ay, halos maghapon. Ayun, ngumiti na si nanay. Umaga. Wala umaga. Mga drama pa. Mga drama. Maganda naman, ha? At sino po ba ito announcer sa umaga? Si Angel Palmones. Si Kuya Angel Palmones. Dahil sa meron kayong 1,000 pesos. Pera ko. Di ba? Tuwan-tuwa. Oo. Sherwin, bakit ganun kanina? Para kang galing sa ilalim ng hukay, sa ilalim ng balon. Ayan. Nung nilapit mo kay nanay. Oo, kasi magpi-feedback. May rehas may rehas yung tindahan ko. 24/7 ba nagtitinda si nanay? Oo. Kahit paborito mo sa GA, dadagdagan natin yung regalo mo ng DZRH Grocery. Yan, ha? Aha. Hindi magkakasya. Kayong kakasya. Akala ko hindi magkakasya eh. Yan lang. At syempre, dahil paborito mo si Kuya Angel, meron kang uniforme ng DZRH na yan ang susot mo, nagpapalitan mo na yung duster mo, ha? Yan ang susot mo araw-araw. Lunes hanggang Biyernes, walang labahan, puting-puti pa rin yan. At syempre, meron pabigas si Congressman, yan ha. Galing kay Congressman Angelo Palmones, bigas ni Congressman. Sige, pasok mo na dyan, yan. Ayan, maraming salamat, nanay. Ano masasabi ko, Kuya Angel? Maraming pong salamat, Kuya Angel. Ayan. At anong probinsya ni nanay? Nay, taga saan talaga kayo? Anong probinsya? Nueva Ecija po kami. Kita mo, taga saan ho sa Nueva Ecija? Doon po sa Hain. Sa Hain? Pero doon po ako napag-asawa sa Pantabangan. Sa may Pantabangan Dam. Nakilala sa dam. Kaklase ko po yun naging mister ko. Ganon. Oo. High school, elementary. College, sa Cabanatuan. Sa Cabanatuan, doon kayo nag-college. Ayun, nakagraduate naman ho kayong dalawa, nay. Opo, Engineer po yung mister ko, tsaka ako yung nutritionist po ako. Kita mo, oo. Parang hindi naman po pinagtrabaho na ako na bahala ka na. Ayan. Saan ho siya nagtatrabaho ngayon? Parang kumita ka. Saan ho siya nag-i-engineer ngayon? Wala na po eh. Wala na si tatay. Siyam po anak ko, graduate po lahat. Magaling naman, oo.
Dalawang nurse, Galing. dalawang engineer. Galing. Si nanay, ano? Sarili naman namin. Baog pa si engineer ng lagay na yun, ha? Ayan, Po yung kaya nga pati po kahit may asawa yung mga anak ko, pinag-aaral, pinagtapos. Talaga, oo. Galing naman. Ano gagawin nila? Malalaki pong tao. 5'9", ganun. Ganun? Nasa region din na yung isang anak, yung police, HPG. Batiin nyo, baka nakatunin ngayon. Inyong anak. Hello, Aris. Nasaan ka na ngayon? Ayan. Bakit hindi ba kayo pinapasyalan, ay? Sa Region 3. Hindi kayo pinapasyalan dyan? Ng inyong mga apo? Hindi napasyal? Ay, nagagaling ko lang po sa Pantabangan. Kayong pumupunta. Doon sila. Ay, nung minsan dito, yung anak ko dyan sa Turami, schooling. Sabi ko, na siya, inspector na siya. Magaling. Mahirap. Ang anak ko nasa airport. Magaling. Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Dayo. Layo. Sino kasama? Hello, Paulo. Ayan. Sino kasama nyo dyan sa bahay? Sino kasama? Yung pong nurse, andyan. Yung nurse. Papuntang US naman yung kaya tabayanan ko. Dalaga pa? Makaalis. Dalaga pa rin? O may pamilya na? May pamilya? Yung andito po, binata po. Binata? Okay. Opo. Oo. Ewan ko, sabi ng mga bayo ko, doon ka na mag-asawa sa Amerika ka na. Para tisay. Para blue-eyed ang inyong apo. Amerikano na. Oo. Sige. Ayan. Pero napaka-simple, napakapayak ni nanay. Ano po ulit? First name? Nora. Nanay Nora. Tignan napakapayak. Pero tignan mo, nakapagpaaral, nakapagpatapos. Nang-siyam na anak, ha? Pagpunta. Nag-abroad minister ko nung araw. Nag-OFW. Saan? Nakapag-abroad. Sa Saudi daw. Sa Saudi. At yung mga nasa Saudi mo. Kumusta na nasa Middle East? Ayan. Lahat binati. Lala Nora, ilan na apo nyo? Ilan na apo nyo? Ilan na apo? 18 na po, 18. Kandami, ano? Grabe. Ikaw naman po, 4, 2, 3 lamang anak. Kasi Siyam silang lahat na anak. 18 times 2, di tama nga, 18. Gusto nyo pong magdagdag ng apo? Nay, gusto nyo pang magdagdag? Gusto nyo pang magdagdag ng apo? Meron pa pong alang mga asawa, yung engineer ko na Pampanga. May mga wala pang pamilya. Si Sherwin ho, naghahanap ng lola yan. Baka gusto ho ninyong ampunin, gawin yung apo. Mahina ho kumain yan. Hindi ho siya masyado magana kumain. Ang sarap nga ng tinda niya rito. Pwedeng mapapak mamaya. May nakahanda ng bowling. Bowling ba yan? Tinapay, may tinapay na sa Ikaw tinda ni nanay yung pinag-iinitan mo. Okay, dito, May kape na rin, Kape na. Pwede mag-almusal. Ayan. Sige. Maraming salamat, nanay. Ano na? Anong oras nagbubukas si nanay? Anong oras kayo nag-ooperate? Nagbubukas? 4. Alas 4 ng umaga. Bakit alas 4? Alas 4 may bumibili na? Kasi uso daw ang hold-upan. May na-hold up ng isang araw o kanina. May na-hold up daw. Mayor, may mga nang-hold up dito. Bagong sibol. Tapos may mga bumibili daw, fake ang pera. Akala nyo makakalusot tayo kay Nanay Nora? Mga loko, ha? Napaka-metikuloso kaya nito, ha? Hindi kayo lulusot dito, kala nyo. Ito nga kamay ko, hirap na hirap lumusot, Sige na, ingat. Daliri nila humahawak sa camera ko, kundi bibigay na tong kamay ko. Sige na, ingat na ya. Sige. Nay Nora, maraming salamat, ha? Siyempre, mag-rise manalo ng 1,000 pesos. Laging tumutong sa Teaser Age. Baka kayo na sa dating winner sa Teaser Age. Malakas from ours number 6. Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo. At para ho doon sa mga nag-aantabay din po ng mahiwagang tunog, 5,000 lang nag-iintay na premyo ngayong araw na ito habang kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Mahiwagang tunog. Ayan.
Ayan, basta yung isang item na ginamit natin, kailangan yan, importante, sikat na sikat yan pagka emergency. Ayan ha. Yung ano naman, yung pangalawang item, ginagamit natin yan naman ang nagtatanan. Yan ha. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit yung inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! 41 makalipan sa alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system. At yan ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakakatulong yan para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nakakatulong to ito para malabanan ang puyat, pagod at stress. Ang ultamayo pong rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung kayo po may mga katanungan pa, pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ang ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon, nakikita nyo yan, no? Meron pong QR code. I-click nyo yan kung gusto nyong bumili ng ultamayo na discounted. Ayan, Kuya Angel. While supply last lang habang meron lang tayong promo na ginagawa. 10% discount pagka ginamit nyo ang code na Kuya Angel. I-click nyo lang yung QR code na dyan. Pagka lumabas po yung mukha ko na gwapo, automatic yan. 10%. Pag pangit, walang discount. Sabi nila, bakit pangit ka naman O di wala kayo. Kundi joke. 10%, matik. Maganda umaga, Pilipinas! 42 makalipas ang alas 5. Umaga, Pilipinas! Magandang umaga ho sa mga taga New Jersey, US of A. At saka syempre sa mga suki natin dyan sa... Saan ba ito? Nampikuan, Nueva Ecija. Ay magandang umaga din sa mga nandyan sa Lake Cebu. Si Colonel Samsagon, pinangungunahan yung Quezon Soto Youth Organization na merong peace camp ngayon dyan sa Lake Cebu. Kay Buntag, 5 sasakyan inararo ng 18-wheeler truck, 3 patay. Yan po ito sa may Batasan Hills, Quezon City. Detalye mo na kay Bal Gonzalez, RH5. Bal, good morning. Kuya Angel, mangyaring malagim na aksidente. Teka muna, putol-putol si Bal. Bal. Kuya Angel. Ayan. Okay. Ayan, mas malinaw na. Go ahead. Pasado alas 11 nga kagabi nang mangyaring malagim na aksidente sa pababang bahagi ng Batasan San Mateo Road sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Sa report ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, 3 nasawi habang 7 naman ang sugatan matapos na araruhin ng isang 18-wheeler truck ang 5 mga sasakyan. Ayon kay Kenneth Lopez, supervisor ng Search and Rescue Team ng QCDRRMO, 2 sa 3 nasawi ay dead on the spot habang dinala pa sa ospital ang isang ngunit hindi na umabot pa ng buhay. Sa investigasyon ng QCPD Traffic Sector 5, mabilis ang takbo ng truck hanggang sa hindi na makontrol ng driver ng manibela na tuluyang sumadsad pababa. Lumalabas na naiwan ang dalang container ng truck at tumama sa poste ng Center Island habang dumiretso naman ang trailer head nito sa kabilang linya at dito nito sinalpok ang 2 motorsiklo at isang AUV. Ilan pa sa unang mga sasakyang inararo ng truck ay isang motorsiklo at isang kotse. Kasalukuyan pang nasa Rosario Maclang General Hospital sa Batasan ng 7 mga nasugatan habang hawak na ng QCPD ang 38 anyos na driver ng nasangkot na 18-wheeler truck. Samantala, Kuya Angel, sa panig naman ng Land Transportation Franchising Regulatory Board, kausap ko kanina lamang itong si LTFRB spokesperson na Ariel Linton at inaalam na nila ngayon kung mayroong prangkisa ang sangkot na for-hire truck para makagawa ng agarang aksyon ang regulatory agency.
Ako si Val Gonzales, DCRA una sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Mal. Ay, nako, ginoong buhay to. Ang daming ganyan. Dapat kasi yung roadworthiness talaga ng mga sasakyan na double check natin ang gusto, ha? Pinuri ng mga magsasaka sa Central Luzon ang muling pagbubukas ng mga warehouse ng National Food Authority dito po sa Bulacan at ang agresibong pagbili ng palay na iniutos naman ng Pangulong Bongbong Marcos at nananawagan din sa pagsusulong ng mga hakbang at na nagpapanumbalik sa kumpiyansa upang patuloy na magtanim ang mga magsasaka. Sa kanyang pagbisita sa NFA warehouse sa Nabanggit na Bayan, sumali ang Pangulong Marcos sa isang informal na pag-uusap sa mga magsasaka. Inanunsyo na kinukonsidera ang pagtatakda ng floor price ng palay na kalintulad ng ginawa sa industriya ng tabako sa Ilocos Region. Binigyan din pa ng Pangulo na nais ng gobyerno na kumita ng sapat ang mga magsasaka upang masustene ang kanilang pagtatanim, lalong-lalo na sa mga malalakas na o kapag malakas po ang suporta ng Department of Agriculture. Inatasan naman ni Agriculture Secretary Francisco Tularo Jr. si NFA Administrator Larry Lacson pabilisin ang milling upang mapaluwag ang mga bodega at mapalakas ang supply para sa expanded na 20 peso rice program. At sabi ho ni Secretary Laurel, kahapon lamang daw po nung isang araw, May 27, nakapagkita na siya kay Labor Secretary Benvenido Laguesma at sinasapinal na ang plano para palawigin ang 20 peso rice program para sa mga manggagawang kumikita lamang ng minimum na sahod ngayong taong kasalukuyan. Alamin natin ngayon ang presyo naman ng iba pang mga bilihin dito po sa may Cartimar Market sa Pasay City. Nandun si Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Bagyang tumaas ang presyo ng ilang gulay sa Cartimar Market sa Pasay City. Kagaya ng kamatis 80 kada kilo mula 70 kada kilo. Ang bawang 170 kada kilo mula 160 kada kilo. Ang carrots naman 100 mula 90 pesos. Tumaas din sa 130 ang kada kilo ng sibuyas mula 140 kada kilo. Ang kalamansi 120 kada kilo ngayon mula 110 pesos. Ang luya naman 50 ang ikinaas, 250 kada kilo mula 200 kada kilo. Ang talong 120 kada kilo mula sa dating 100. Ang labanos naman 10 piso ang itinaas, 80 ng kada kilo mula sa 70 kada kilo. Habang nagmura naman ang siling pansigang sa 90 kada kilo mula 120 kada kilo. Ang bell pepper 150 kada kilo ngayon mula sa dating 300. Ang patatas naman nagkapako sa 80 pesos. Sa karne ng baboy, sipa pa rin sa 420 ang kada kilo ng liempo, 400 naman ang kada kilo ng pigi at dasim. May isang store sa Cartimar ang nagbebenta ng mas murang karne ng baboy sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo Program. 390 pesos ang kada kilo ng liempo, habang 380 naman ang kada kilo ng pigi at dasim. Sa karne naman ng baka, nagkapako ang presyuhan sa 500 hanggang 510 kada kilo, habang yung whole chicken nananatili sa 210 pesos. Mas mahal naman sa 260 ang kada kilo ng straight legs, habang ang pakpak 250 kada kilo, ang breast fillet 260 kada kilo, ang quarter legs 240 kada kilo, habang yung thigh part 270 kada kilo. Ang atay balunan 220 kada kilo, habang yung paa naman 150 pesos. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Pinamana Malabon PNP pinuri sa agarang pagkakaresto ng 2 suspect sa pamamaril at angkang pagnanakaw sa isang Indian national. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pinuri ng NCRPO Chief ang hepe ng Malabon Police sa magkasunod na pagka-aresto ng Malabon PNP sa 2 suspect na tangkang humulta at bumaril sa negosyanteng Indian national sa Tuga-Tuga kahapon. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, alas 4 ng hapon. Kahapon ng unang naaresto sa isinagawang palm operation ang isa sa suspect. Habang alas 8 naman kagabi ay natuntun naman sa may silo, Malabon ang suspect. Nakatakdang iharap ngayong umaga kay NCRP Chief President General Anthony Abril ang 2 naaresto para sa kasong frustrated border at tatakdang pagdanakaw sa hindi pa pinangalan ng biktima. Lumalabas sa initial report na tuklasan na ang biktimang 36 years old na Indian national ay negosyante sa lugar. Nagkakawi pa lamang ng biktima nang sundan siya ng 2 hindi pa nagpagkilala suspect na sakay ng asul na motorsiklo sa kanyang tirahan. Pagdating doon kay jail ay nagdeklara ang mga suspect ng pagnanakaw sa loob ng bahay ng biktima.
nilabanan ng biktima ang pagnanakaw ng dalawang suspect. Kaya siya binaril habang nagpupumiglas at binaril pa ito sa kanyang braso. Mabilis na tumakas ang mga suspect sakay ng kanilang motorsiklo habang nagawa pang dalhin ng biktima sarili sa Manila Central University Hospital kung saan siya kasalukuyang nilalapatan ngayon ng lunas. Ayon sa mga sumuring doktor, nagtapos siya ng sugat ng baril sa kanyang braso na kailangan pa itong operahan. Inasahan ngayong umaga ay iharap yung dalawang naaresto sa mga media. RS-23 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Okay, sa mga taga-Impanta, Quezon, abangan ho natin. Baka umabot din ho sa inyo yung 20 pesos per kilo na bigas. Yung iba daw kasi umaasa lang sa kita sa dagat. Ano ha? Maganda umaga din sa Home of the Giant Lanterns. Happy Fiesta! Sabi po ni Chopilo Lauyinko. Hirap naman pronunciation ng ano mo, Chopilo. Ayan, magandang umaga din kay Nicole Gomez. Diyan po sa Pampanga. Ito muna, si Claudine Barreto daw, minadong sobrang nasaktan ng hindi imbitahin sa kasal ng pamangkin niyang si Claudia. Hala, bakit hindi nga siya na-imbita? Alamin natin kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, nagkaroon ako ng chance na makausap si Claudine Barreto at mariing sinabi niya sa atin na sobrang sang nasaktan sa nakaraang wedding ng kanyang pinakamamahal na pamangkin na si Claudia Barreto. Pero tiniis niya umano ang lahat dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pamangkin at ayaw niya nang sumama pa ang loob kung hindi man siya naimbitahan. Samantala, nararamdaman at nauunawaan daw naman itong si Claudine ang naging damdamin ni Dennis Padilla. Kaya lang ay ayaw niya na magsalita kaugnay sa naturang usapin dahil ayaw niya nang lumalapa ang nasabing problema ng kanilang mga pamilya. Pero sa totoo lang, kung tatanungin daw si Claudine, ay mas gusto niya ang ugali nitong si Dennis Padilla dahil mula sa kanyang pagkabata ay inalagaan na siya nito, minahal na parang tunay na kapatid. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Ay, magandang umaga din sa mga suki natin dyan po sa Binangonan, Rizal. At sa mga lugar hong nakapaligid dyan po sa Binangonan, tingnan ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project yan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan daw ho ninyo yung kanilang townhouse model, yung Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ulitin natin ha, 0917-719-7908 para po sa karagdagang impormasyon. Ang tawag ko nila dyan luxurious living but affordable housing. Bang pagkagising ho ninyo, gusto mo na malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin? Ayan ang sasalubong sa iyo pagpunta ho ninyo ng inyong balcony. Sa St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! Meron daw pong joint committee na binuo laban sa bagong pattern ng kidnapping. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Good morning, Kuya Angel. Formal nang inilunsad ng Philippine National Police ang Joint Anti-Kidnapping Action Committee o yung JAKAK sa loob mismo ng Campo Crame. Layo nitong paigtingin ang pagtugon sa mga kaso ng kidnapping na nagiging transnational na at gumagamit na ng cryptocurrency sa ngayon sa kanyang talumpati sa harap mismo ng Filipino-Chinese community, maging ng mga representante mula China, Korea at iba pang bansa. Inamin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na naging mas komplikado at organisado ang mga insidente ng pagdukot sa nakaraang mga taon na nabanggit sa seremonyang pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Ke at kanyang driver kung saan ipinadaan ng ransom money sa casino junket operator sa forma ng cryptocurrency. Pakinggan natin sa General Marbil. Gusto namin lahat ng mga agencies involved dito from NBI to DOJ to AMLAC kasi ito na po yung pattern ng kidnapping ngayon Dati you just kidnap locally. Ngayon, nakikidnap syndicate na. It's a huge syndicate na nagagamit na, money laundering. In fact, we have learned our lesson pagka napupunta sa crypto ay napagka-crypto, kailangan namin yung AMLAC.
ang tinig ng PNP Chief. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel, sino daw susunod na PNP Chief? Kapag ang presidente ang tatanungin, kanya munang ibubulong doon sa napili niya. Pero definitely may napili na raw. Dito naman sa Camp Crame, Kuya Angel, alam mo, ang biruan nga ng press corps, parang eleksyon. Ano? Parang eleksyon ng environment dahil kanya-kanya na ng paglitaw ng pangalan at maging sa mga balitaan. At tingnan natin kung sino magiging PNP chief, pero definitely yung mga high-ranking senior officials, tapos may mga matunog na major general o two-star generals ang kasama rin doon sa kartada at sinasabing pinagpipilian ni Pangulong Bongbong Marcos kung hindi man nakapili na, Kuya Angel. May nagpunta na nga doon sa Malacanang kahapon . May kinausap yun din ang usap-usapan, pero... May clue. Bigyan kita ng clue. Nung nasa Malaysia, nung nasa Kuala Lumpur ata si PBBM, mukhang meron nang napili by that time. Pero hindi natin kay Angel kung ano yung announcement na yan. Bigyan kita ng clue nga. Ayaw mo naman tumanggap ng clue . May clue ako sa iyo, malinaw na malinaw. Ang susunod na PNP chief ay lalaki. Bakit ka natawa? Wala na to Ay, hindi, lalaki naman lahat yung contender . Galing ko humula, ha? Ayan, sige. Dahil mamaya may bubulong si Tunying, ha? Antabayanan po ninyo sa 2x2. Ayan, thank you, Angel. Maraming salamat. Balik sa iyo kay Angel. And with that, papaalam na tayo. Susunod na po ang 2x2 at ang Asia's Balita. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating pong quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang Chinese proverbs. Ang sabi po ng Chinese proverbs na ito, a wise man makes his own decision. An ignorant man follows public opinions. Aces na ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas!